Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Humihingi na lang tayo ng sign. Hindi na siya nagpapadala ng kalapati. Wala nang ganun at all. Parang mga ganun. Sa mga hayop. Parang magdadasal ka na lang by faith. Kasi, yun. Yun na lang yung magiging basihan mo. Nung umalis na si Cristo sa lupa, pansin nyo, pag alis na Cristo sa lupa, may mga binisita pa rin siyang mga tao. Kahuli-hulihan si Juan Apokaliptiko. Pero ang sabi ni Pablo sa Biblia, tumigil na tayo ng mga unang simulain ng aral ni Cristo. Kasama na rin yung pagpapagaling, kasama na rin yung pagbuhay ulit ng mga patay at saka mga milagro. Tapos ang sabi niya, magpatuloy tayo sa kasakdalan. So perfection ang hinahabol ng mga naunang Kristiyano. Perfection ang hinahabol ng mga naunang Kristiyano, hindi science. Kasi yung iba kakahanap ng science na nakukuha symptoms eh. Biro mo sukat, tanongin mo ba naman sa Diyos? Mali ang tanong eh. Dapat pa bang ituloy ko yung pagmamahal ko sa Kanya na alam ko namang may asawa na siya? Mali ang tanong eh. Ano palagay mo ang sign na makukuha mo ron? Ang sabi sa Biblia, pagka ikay harap sa Panginoon, pakauntiin mo ang iyong salita. Nalalaman ng Panginoon ang nasa puso mo bago mo pa sabihin sa Kanya. May mga tao talaga tanga eh. Diba? You're asking the wrong questions, you're getting the wrong set of answers. Diba? You ask dumb questions, you get dumb answers. Ganun kasimple yung konsepto eh. Diba, nakikita rin nyo naman dito sa channel ko eh, diba? May mga tao talagang nagtatanong, maasin yung tanong talaga nila, hindi nila alam na stupid questions. Hindi nila alam yun. Pero, ang kagandahan naman kasi, when you're asking stupid questions, you will get stupid answers. Pero, you will only be stupid for a day kapag natututo ka. Pero pag hindi ka natututo, putang ina, habang buhay na yan. Yung common sense nga lang, napakahirap ituro eh. Yung common sense, diretso, napakahirap ituro ng common sense. Meron ako isang tao dito, katatanggal-tanggal ko lang sa kanya. Bakit? Walang common sense eh. Ang hirap turuan eh. Pero mo ang ginawa ko, syempre di ko napapangalanan. Iingatan ko naman yung integrity ng tao na yun kasi nagservisyo naman sa akin ng maayos yung tao eh. Hindi ko na lang papangalanan. Pero for the sake na makapagbigay lang ako ng halimbawa, ang halimbawa, may isang pagkakataon na nag-aaway sila ng jowa niya, nakastay in dito. E di syempre, aligaga siya ngayon sa trabaho. Okay lang yun, naintindihan ko na yun. Nasabihan ko na isang beses, brother, focus muna tayo sa trabaho. Huwag mo na cellphone. Nasabihan ko na, okay, ayos. Okay naman, ayos naman, maayos naman yung pagtanggap. Tapos, pagtapos ng shift namin dito, kasi na kami ng madaling araw natatapos dito eh. So, ligpit ng konti, gano'n, minsan inaabot ng alas 3:30, gano'n. Konti lang, maikling lang. Pagkatapos ng shift namin dito, dinag-uwian na kami sa bahay, dun sa barracks namin, kung saan kami sama-samang nagpapahinga. Tayo na may ang konti, nawala yung tao. Sabi ko, awol na to, awol. Pagtingin ko ron sa motor ko, tangina mo, nawawala rin yung motor ko. Ano ngayon ang labas? Karnaping. Yun ngayon ang labas, karnaping. Diba? Bakit? Kinuha mo yung motor ng amo mo nang walang paalam at hindi na parte ng trabaho yan dahil tapos na oras ng trabaho nyo eh. Diba? Ganun ang labas nung karnaping.
Tapos, kinagabihan, de syempre, ine-expect ko na yun, diba? Kaya nga nakita ninyo, naglabas ako ng ano eh, diba? Naglabas ako ng announcement. Supposed to be, dapat kasama siya ron sa announcement. Kung napanood ninyo yung unang-unang announcement ko, na meron akong ilalabas na announcement bukas. Abangan ninyo. Bakit? Kasama dapat siya sa announcement na yun eh. Yung karnaping na nangyari sa motor ko, dapat kasama siya ron. Yan, syempre ako naman, nagbigay naman ako ng pataan. Diba? Hindi naman, kumbaga, okay, sige, antay muna natin 24 hours para lang sigurado tayong karnaping talaga nangyari. Ngayon, ano nangyari? Kinagabihan, pumasok kami dito sa trabaho, maya-mayang konti, biglang dumating. At nagsosorry. At yung motor, tumirik pala sa kung saan man, dito sa may bandang Taytay. Tapos ang ginawa niya, nag-angkas na lang siya pabalik dito para hindi raw ako magalit. Sabi ko, yung ba naisip yung common sense? Ano nangyari? Kinwento sa akin yun. Ang nangyari po kasi, boss, nag-away po kasi kami ng jowa ko, tapos binlak ako ng jowa ko. Pinuntahan ko. Sabi ko, pinuntahan mo gamit yung motor ko? Pakina nag-iisip ka ba, Brad? Karnaping yung ginawa mo eh. Muntik ka na, Brad. Andali, may mapapicture doon. Thank you, salamat. Ngayon, alam mo, isipin mo yan ha. Isipin mo yun. May mga tao walang common sense eh. Ano ba ibig sabihin ng common sense? Ito sa akin ang definition ng common sense. Isipin mo muna kung anong mangyayari bago mo pagawin na isang bagay. May mga tao talagang tanga lang talaga. Ginagawa muna nila yung isang bagay base sa sinabi ng emosyon nila. Pag bumalpak sila, ayusin na lang nila yung problema. Tanga eh. Hindi nag-iisip eh. Puta ka, naiisipin mo. Sabi ko sa kanya, Brad, nag-iisip ka ba? Tingnan mo, hindi mo nakita yung Project 1M na page ko, pinost ko yung video na yun na sabi ko magkakaroon ako ng announcement. Tapos, tayo na, yung video na yun, umabot ng 100,000,000 yung views. Sabi ko, isipin mo, kung natoyo ang utak ko dahil sa pikon ko sa'yo, inilabas ko agad yung mukha mo sa social media na karnaper ka. Tangina mo, durug ka, Brad. Kahit ibalik mo pa yung motor, hindi na effective yan. Bakit? Kasi kinuha mo ng walang paalam eh. Hindi naman dahil kinuha mo ng walang paalam, ibinalik mo, absuelto ka na sa kaso. Hindi ganun. Ano yun? Pag nagnakaw ka ng 1,000,000, ay, sorry ha, sinoli ko naman yung 1,000,000 eh. Okay na yan, absuelto na. Hindi na pag nanakaw yung ginawa mo. Tangina, may mga tao talaga hindi nag-iisip eh. May mga tao talagang hindi lang talaga nag-iisip. Walang common sense. O ngayon, paglipas ng ilang araw, isang araw lang pala lumipas. Isang araw lang lumipas. Dalawang araw at most. 2 araw lumipas. Namalengke sila, dala-dala yung motor ko. Pinalampas ko na lang, nakakaawa eh. Pinalampas ko na lang. Ngayon, siyempre, may ganun na nga eh, di ba? Ang common sense niyan, pinahiram sa iyo yung motor para pumunta kayo ng palengke, bumalik kayo kagad, dala-dala mo yung motor. Diba? Yun ang common sense nun eh. Ngayon, eto ngayon ang nangyari. Anong nangyari? Pabalik sila dito, galing ng palengke, naputulan ng kadena. Sinend naman sa akin yung video. Tapos, nagbigay ako ng instruction, ayaw sumunod. Sabi ko sa kanya, hanap ka ng shop dyan, iwan mo dyan, tapos maglagay ka ng note. Yon, sabi ko sa kanya. Hanap ka ng shop dyan, na motorcycle shop, tapos, mag-iwan ka ng note doon, tapos sabihin mo, ipaayos ka din, tapos babayaran na lang natin, babalikan natin mamaya. Hindi naman mawawala yung sa harap ng motorcycle shop kasi motorcycle shop yun, diba? Customer ka nila ang sabi niya, hindi sir, kasi natatakot ako i-wrecker, bla 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 bla. Okay, natatakot ka. Pero may direct instruction ako sa'yo eh. Ang direct instruction ko sa'yo, bumalik ka dito kasi kailangan natin pare-parehas matulog kasi pag hindi ka nakatulog ng sakto, irereklamo mo na naman niya, kasalanan ko na naman hindi ka nakatulog na maayos. Ba? Ganun na eh. Ganun yun eh. Sa ngayon, sabi ko sa kanya, bumalik ka rito. Ayaw niya. Ang gusto niya, ako pa sumunod sa kanya para magpadala ako ng GCash, tapos papaayos daw yung motor. Eh anong oras yun? 5:00 ng madaling araw. Anong oras nagbubukas ang mga motorcycle shop? Diba? Utang bubukas siya 8:00. Swerte ka na doon, minsan 9:00. Minsan pag inaalat ka, late yung may-ari, 10:00. Diba? O eto ngayon na nangyari. Hindi ako natulog. Wala akong magagawa. Tangino, ang pilit niya. Gusto niya kami pa sumunod sa kanya eh. Ngayon, ang nangyari, gusto niya kami pa sumunod sa kanya. Sabi ko, sige, ganito na lang. Ang pilit mo eh. Sige, kami na lang susunod sa'yo. Wala kami magagawa. Nasa iyo yung motor eh. Diba? O nasa iyo yung motor, wala kami magagawa. Sige, kami na lang susunod sa'yo. Ngayon, ang ginawa ko, nagpadala
nagpadala ako sa kanya ng Gcash. Sabi niya, i-withdraw niya daw yun doon sa tindahan. So yun yung Gcash number na binigay niya sa akin, Gcash number ng tindahan. Tapos, abiso, sabi niya, sige boss, mag-update na lang ako sa'yo. Okay, ayos. Ako naman si Tanga, syempre, hindi ka makakatulog kapag ka ganun eh. Antay. Message ako. Aba puta, alas 6 pa lang ng umaga, di na nag-reply. Syempre, ako naman kinabahan na. Tawag na ngayon ako sa mga tropa kong pulis. Sabi ko, Brad, tanga na, possible carnapping. Hindi mo kang niyari yung motor ko. Kasi anong oras na, Brad eh? Alauna ng hapon ako nagtumawag doon sa mga pulis. Alauna ng hapon ako tumawag doon sa mga pulis. Baka mala mo, tangina bumalik dito. Bago mag alas 2, 45 minutes paglipas kong mag-abiso. 45 minutes paglipas kong mag-abiso, bumalik dito. At ang sabi, nalobat daw ika ang cellphone niya. At nagpahinga pa daw siya. Bla bla. Di ba? May mga tao talagang wala lang talagang common sense. Yung alam mo yung putang mo, kakagaling mo nga lang dun sa muntikan ka nang makasuhan ng karnaping. Diba? Muntikan ka nang makasuhan ng karnaping, hindi ka nag-iisip. Ngayon, inulit mo na naman yung ginawa mo. Naka-picture? Hindi, naka-video ka, sir. Hello, kamusta kayo dyan? Naka-live ba? Sorry ayos lang. Galing ka sa buhay. Going back sa pinag-usapan natin, may mga tao lang talagang wala talagang common sense eh. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi may mga tao hindi talaga nag-iisip tungkol sa mga bagay na hinihingi nila sa Diyos. Ngayon, tinatanong mo bakit hindi na nakikipag-usap diretso ang Diyos? And tanga kasi ng tao eh. Diba? Ang tanga eh. Ikaw man yung Diyos, ganyang klaseng tao yung magdadasal sa'yo, matutuwa ka ba? Ang mga hingi sa'yo, boss, Lord, bigyan mo naman ako ng sign kung dapat ko ba ituloy itong pagkabit-kabit ko dito sa kung sino mang may asawa na. Boss, Lord, bigyan mo naman ako ng sign kung nanakawin ko ba yung pera ni ganito. Kailangan lang talaga. Ay, mga ganong common sense, ang hirap ituro sa mga tao ng common sense eh. Napakahirap ituro sa mga tao ng common sense. Dahil lang. Brother, isang piraso lang kasi yung tao ngayon, wala yung isa. Tinanggal ko kasi kanina yung isa. Yeah, syempre, gulong kami ng bahagya. Pero mas malaking damage yung sinagagawa niya kaysa alleviation from my pain. Mas malaking damage yung nagagawa, di nag-iisip eh. Tungkol dun sa tanong mo, kailan nagsimula yun? Pagkatapos ng Biblia, wala nang mga ganun. Every now and then, nakikipag-uusap pa rin naman ng Diyos, pero nakikipag-uusap siya sa Biblia na. Minsan sa panaginip, ganun, pero sobrang bihira na nun. Di na katulad nung dati na talagang madalas. Yun ang sagot ko rin. Follow-up question ba ito? Living. Okay. Meron palas na talaga. Okay lang. Okay, isa pa akong tanong. Wala na po akong Facebook eh. Hindi ni-activate ni Facebook yung Facebook eh. Pati yung chat. Okay lang, may last pa ako na may huling tanong pa ako. Yung truck mo. Sige po, mamaya po usap po tayo. Naka-live lang po. Okay, sige. Going back. Follow-up question, brother. Okay ka na? Huli. Last na. Sige, Okay lang. Sige, go. Last na. Okay. Okay. Pag ba ang isang tao napunta na sa kabilang buhay, kilala pa ba niya yung mga naiwan niya sa lupa? Like family. Naghahanap ako ng talata sa isip ko para patunayan yung claim ko. Kasi mahirap naman umuo, mahirap ding humindi. Palagay ko oo. Kasi si Lazaro namatay, nabuhay ulit. Kilala pa rin niya yung mga kamag-anak niya nung nakabalik siya. Palagay ko oo. Pero hindi natin pinag-uusapan yung hindi natin pinag-uusapan yung patay na namatay, nabuhay ulit, hinatulan na. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ngayon. Yung ngayon. Oo, yung ngayon. Kasi yung mga patay na nabuhay ulit, na hinatulan na, napupunta sa langit, ang sabi dun, hindi na maaalala, yung mga dating bagay, hindi na daw mapapasaisip man, o maaalala pa. Merong ganun talata, nasa bandang Apokalipsis yun
Parang nabasa ko nga rin. Yun nga, yun mismo. Yung mga dating bagay, hindi na maaalala o mapapasaisip mo. Pero alam mo, iniisip ko rin yun eh. Bakit hindi maalala o mapapasaisip mo? Na-curious ako rin. Meron din ako nabasa gano'n ano. Parang may isang parang, ano na nabasa. Parang, alam mo yun, put logic into it. So hindi na, yung mga dating bagay, hindi na maalala, hindi na mapapasaisip. Lahat ba ng bagay, hindi na maalala o hindi mapapasaisip? Paano mo ngayon malalaman kung paano ka nakarating doon kung hindi mo naman alam kung paano ka nakarating doon? Diba? Yung struggles mo, yung hardships mo. Gets mo yun? Nagigits ko na. Nakukuha ko yung mga bagay na nangyari in the past eh. Para alam mo at ramdam mo talaga na deserve mo yung kinapuntahan mo. Diba? Gets mo yun? Kailangan mong maalala eh. Hindi ko lang alam kung bakit sinabing ganun. Hindi ko talaga alam eh. I'm trying to put logic into it. Maaring mali kasi ako eh. Siyempre, alam mo yun, there's always room for error. Kasi hindi ko naman talaga alam eh. Wala talaga akong alam. Hindi ko alam kung Biblia ba totoo o Quran ng totoo eh. Yeah, gets mo yun? Yung ganung konsepto na baka siguro I may be wrong ha. You may put, when you put logic into it, you're looking into the possibility na kasi buhay na walang hanggan yan. Diba? So, como buhay na walang hanggan yan, ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, buhay na hindi natatapos. Anong ibig sabihin ng buhay na hindi natatapos? It is probably beyond space and time. Pero if you put it into years, then you will be older than the stars combined. Gets mo yun? So, you're not bound by space and time na 60 years lang ang buhay mo rito. If you will put infinity into the equation, then you're looking into the possibility that you will be living trillions and trillions of years. Hindi lang yan 60 years, hindi lang yan 100 years, hindi lang yan 1,000 years, hindi lang yan 10,000, 100,000 years, 1 million years, 1 billion years, 1 trillion years. It's infinity, brother. Eh, dun ba sa palagay mo na, okay, sige, naalala mo na deserve mo yung mga bagay. Pero, maaalala mo pa kaya lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo after 1 billion years? Gets mo yun? Okay. Yung ganong konsepto, diba? Yung kaya maaalala mo pa, siguro nga oo, hindi na mapapasaisip mo yun. Baka hindi nasasagi sa'yo yung dami ng mga bagay na sama ng loob na pinagdaanan mo nun. Kasi sa sobrang busy mo nun sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay kasi busy ka rin, imposibleng hindi. Dito nga sa buhay na to, may mga kinabibisihan ka eh. Ako lang, dito lang sa tindahan ko, sobrang, alam mo yun, ipit na ipit ako rito sa schedule ko eh. Diba? Pero, isipin mo yung konsepto na walang hanggan yung buhay na yun. After 1,000 years, maalala mo pa kaya yun? After 10,000 years, maalala mo pa kaya yun? After 1 million years, maalala mo pa kaya yun? After 1 billion years, maalala mo pa kaya yun? Ganun. See? Baka siguro ganun. And I may be wrong. Siyempre, maaaring mali ako. Hindi ko alam bakit gano'n ang pagkaka-verbiage. Pero ang sigurado ko, nung si Lazaro nakabalik dito, naalala niya pa yung mga nakapaligid sa kanyang mga tao eh. Yun. Follow-up question, brother. Yan lang, yun lang yung curious lang ako doon sa bagay na yan. Alam mo, curiosity ko rin yun eh. There's only one way to find out pag tumawid na tayo sa kabila. Yun eh. So, wala namang makapagkwento na. Totoo. Ito talaga yun. Kasi unless nandun ka na sa kabila. Pag naman nandun ka na sa kabila, paano mo ma-spread yung info? Kasi wala ka na rin naman. Wala rin pag-asa makakawin pa information. Malalaman mo lang talaga kung nandun ka na. Curious din ako. Interesting lang kasi yan. Totoo. Interesado din talaga ako ron eh. Okay, sige. Next tayo. Thank you very much, brother. Good night. Okay, next tayo. Next. Bye naman tayo. Ay, ano pala rito? Dito tayo sa kabila. Mr. Sherman. Pahinga muna ako, Hearts. Habang nag-aantay tayong bagong iyakin. Yung mga gusto magtanong, welcome kayo na umakyat dito sa live. Pero kailangan nyo nga lang mag-request na umakyat dito sa kabila. Negative tong isa.
Uy, laruan. MBT. Brother, good evening. Nagasan ka? Yes, brother. Good evening. Alfonso, brother. Alfonso, thank you for this chance na maka-join dito sa live mo. Matagal ko din hinintay ito. Ano tanong mo, brother? Totally, brother. So yun, brother, gaano ba kahirap magpatawad, brother? Gano'ng kahirap magano? Kasi sa nangyayari ko dito, gaano ba kahirap magpatawad? It depends from one person to another. Depende rin sa gravity ng pagkakamali. May mga tao, maliit lang yung pagkakamali, dinaramdam. May mga tao naman, sobrang laki na nung pagkakamali, nagbubulag-bulagan pa rin. Parang yung pag-ibig mo sa kanya, kahit anong pagkakamali na, parang wala lang. Sabi ni Kurt, we. Pero kasi, brother, kasi sabi kasi ng sabi kasi ng isang Bible verse na nababasaan natin, marami namang verse natin nababasa yun na ang Panginoon kasi handa tayong Ito, may patawarin. yakit ako. Sabi, galing-galingan ko. Dainly Tamayo. Hindi, tignan natin yung galing mo, Dainly. Pakitang gilas ka ng galing mo kasi galing-galingan lang ako, di ba? Dainly Tamayo. Sige, dali. Inaakit pa kita sa live, ba't kinakancel mo ngayon? Pakitang gilas mo sa amin yung sobrang tinding galing mo. Dainly Tamayo, akayat, dali. Dali, Dainly. Galing-galingan tayo, diba? O, dali, pakita mo sa amin yung totoong galing ng Dainly Tamayo. Dali, Dainly. Akayat sa live. Akayat. Yan ang gusto ko. Lumalaban. Ano, Dainly? Wala. Ayaw mo lumaban? Pangin Dainly Tamayo, napakayabang eh. Napakayabang. Galing-galingan ka lang naman. Pero pag inaakit mo sa live, hindi naman umaakit. Pakitang gilas mo sa amin yung galing mo. Diba? Ganun yun. Kung ako galing-galingan, dahil lumalabas ikaw ngayon yung totoong magaling. Di magpakitang gilas ka ngayon ng sobrang tinding kagalingan, Dainly Tamayo. Mga komento nitong mga tao na to, hindi kayang panindigan eh. Saan ka? Nandito po kami sa Dome sa Viewpoint, sa Angon Rizal. Dome sa Viewpoint, sa Angon Rizal. Brother, go! So yun nga, brother, kasi kung pupunta kasi tayo sa Bible, brother, ang sabi kasi doon ng sulat doon, kahit ano man yung nagiging kasalanan natin, kaya tayong patawarin ng Panginoon sa ating pagkakasala. Bakit yung tao hirap na hirap magpatawad? Dahan-dahan. Dahan-dahan ka. Ano mang pagkakamali, kayang patawarin. Hanggat buhay ka pa sa paningin ng Diyos. Hanggat buhay ka pa. So yun, brother, ang napakaganda doon. Kasi paano tayo magiging buhay sa paningin ng Panginoon? Kapag ka gumagawa ka ng katuwiran. Bakit? Kasi ang nagpapakabuyo sa kalayuan, bagamat buhay ay patay. Dahan-dahan. Ayun, ganyan. Diba? Yun nga lang. Yes. Isa pa, sa mga minsang naliwanagan, mga nakabahagi ng Espiritu Santo ng Panginoon at nahiwalay, wala nang anumang haing hain tungkol sa kasalanan para doon sa mga ganong klase ng tao. Kundi isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. See? Buhay pa sila, wala na silang bearing sa Diyos. Kahit kay Zacarias, yan din na sinasabi. Pag ang isang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng mga kasuklam-suklam ng mga kasamaan, walang aalalahanin sa lahat ng mga mabubuting ginawa niya. Tamo? Sabagay. Dahan-dahan ka lang, brother. Oo, 70 times 7 yan. Kapag kapatid mo, nababasa yun, kapatid mo nagkasala sa'yo. Ano ibig sabihin kapatid? Kapatid sa pananampalataya. Hanggat considered pa yan, kapatid sa pananampalataya, kapatid pa sa pananampalataya yan, 70 times 7 yan, magkasala, ayos lang. Pero pag considered na yan, kalaban ng Diyos, ibang usapan yun, brother. Gagawan mo baga ng mabuti ang mga kaaway ng Panginoon? Diba? Nakasulat sa Biblia yan eh. Kaaway ng Diyos, gagawan mo ng mabuti. See? Yeah. Kaya nga, Baka hindi nyo lang naiintindihan na may limitation ng pagpapatawad. May limitation ng pagpapatawad. Hindi yan dahil lang sinabi ng Diyos, hindi, mapagpatawad, bla bla, maawain sa lahat. Maawain sa lahat, nalilito ang mga tao sa mga maawain sa lahat. Ang akala ng mga tao, lahat ng trip mo, kaawaan ka ng Diyos. Hindi ganun. Yes, ganun. yes, brother.
Yes, brother, totoo talaga yun. Kasi sa sitwasyon kasi natin ngayon, lahat kasi ng tao ngayon ay iniisip kasi na pag once na ako na nagkakasala, pinapatawad naman ako ng Panginoon. Kaya yung kasalanan na ginagawa, ipaulit-ulit lang din na, kumbaga, wala namang pagbabago. Minsan tayo na nakakaalam ng katotohanan, natatanong din natin sa sarili natin, bakit pa ulit-ulit yung kasalanan na ginawa na alam naman na kasalanan? Masarap kasi yung pagkakasala, brother, in case hindi mo naranasan. Ako kasi alam ko eh. Masarap yung bawal eh. Diba? Ngayon alam mo na, nakakatawa lang pakinggan. Pero ngayon alam mo na yung sagot doon sa tanong mo. Masarap yung bawal, brother. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-iingat kayo eh. Wag nyo titignan para bang santo ako at mabuting tao ako. Putang ina, alin dito sa mga to nagsusubigaw na mabuting tao? Diba? Ako nagbabagong buhay lang, nagpipilit lang na magbagong buhay. Pero masamang tao ako. Masarap kasi. Diba? Ganun na lang. Ayoko naman magpaka-hypocrite eh. Ayoko naman magpaka-plastic eh, di ba? Basta ako diretso, sinasabi ko lang sa inyo. Kaya sabihin mo, pa-quote ka pa ng Biblia, masamang tao ka pala, Chester. Na-quote ko lang yung Biblia eh. Pero it doesn't reflect me as a person dahil lang nagbasa ako ng Biblia. Di ba? And it doesn't also reflect me as a person na merong taong kapwa-tao ko na nagtatanong, na humihingi ng katwiran galing sa Biblia o galing sa Quran o galing sa kung saan mang libro na alam ko namang sagutin. Tapos pagdadamutan ko dahil lang may ginagawa akong mali, di nadagdagan ng kasalanan ko nun. Diba? Pinagdamutan mo kapwa-tao mong karunungan eh. Alam mo namang paano sagutin yun, tapos nagtatanong tungkol sa Diyos, ayaw mong sagutin dahil lang masamang tao ka. Sobra naman yun. Hindi naman ako ganun kasamang tao. Hindi ako ganun kasamang tao. Yun. Sabi na iba, pumayat ka. Dami nyo nagko-comment, pumayat ako. Opo, pumapayat po talaga ako. Bakit pumapayat? Papastig ako eh. Kalahating buwan na halos eh. Wala pag-gising, hanggang 7 ng gabi. Wala akong pagkain, wala rin tubig. Okay, brother, kasi yung patungkol sa disiplina, brother, kasi sila nagtatanong na pumayat ka. Ito ba naman talaga na pumayat ka? Anong diskarte mo sa disiplina, brother? Kasi gusto ko rin na malaman din ang tambayan ng 1M follower na mo na paano gagawin yung ginawa mo maliban sa okay, disiplina in general. Let's just talk about discipline. Yes, brother. Kasi hindi ko sinasuggest yung fasting. Lalo na kapag may sakit ka, o parang katulad din sa Islam, pag buntis ka, may sakit ka, o may problema, huwag kang mag-fasting, mayayari ka talaga dyan. Hindi ko sinasuggest yun kapag hindi mo pa sigurado yung sarili mo kung baka may problema ka o may sakit ka. So mamaya, puta, alam mo, may ulcer ka, tapos nag-fasting ka, no? Takina, nabutas yung tiyan mo, kasalanan mo, Chester. Putang ina, kasalanan mo, tapos butas yung tiyan mo. Hindi ganun. Okay. Disiplina na lang pag-usapan natin in general. Disiplina in general. Yes, brother. Disiplina pa general. Ganun ba? Inuuna ko muna yung goal. Inuuna ko muna yung ano ba, dulo. Ano hinahabol ko dito sa bagay na gagawin ko bago ko pa simulan. Doon ako lagi nakatingin sa dulo. Ano ba kailangan ko mangyari? Ang kailangan ko mangyari, tumaba utak ko. Ano ba nangyayari ngayon? Tumataba ako. Pag tumataba ako, bumabagal ang utak ko. Tapos pag tumataba ako, bumibigat ang katawan ko. So dahil bumibigat ang katawan ko, dahil humihina ang utak ko, wala akong choice, kailangan ko ngayon mag-fasting. Kailangan ko tumigil sa pagkain. Kasi in case hindi nyo alam, napakaraming benefits ng pag-fasting. In case lang hindi nyo alam. Yung mga Muslim, kabisado nila yung benefits ng pag-fasting. Tanong nyo sa kanila kung ano mga benefits. Kasi sa mga pinakamalaking benepisyo ng pag-fasting, yung mental slug mo, mental plaque kung tawagin nila, yung mga kuyo-kuyumog mo sa utak, matatanggal. Tapos yung utak mo, mapapansin mo, mas mabilis ka mag-isip, mas sharper ka, mas maganda yung cognitive function din ng katawan mo at the same time. Maraming benepisyo ang pagpapasting. Isa sa mga pinakamalalaking benepisyo para sa akin ng pagpapasting, lumilinaw ang isip ko. Hindi nyo napapansin? Tama, isipin to diba? Si Cristo nagpasting. Diba? Nakita nyo, diba? Yes, si Cristo nagpasting. Ano ang nag-i-epekto? Ang laki pa kinabang sa kanya. Taba utak, sobra. Si Manalo nagpasting. Ano na epekto? Nagisugo. Sabi niya. Siyempre, di ko naman alam kung totoo ba yun o hindi. Kasi hindi ko alam kung totoo hindi ang Biblia, diba? Tapos, Propeta Muhammad din, nagpasting.
Diba? Ano naging epekto? Ang ganda. Yung mga taong matataba ang utak, regular ang fasting ng mga yan. Yung mga taong matataba ang utak, regular ang fasting. Obviously, in every rule, there's always an exception. May mga taong talagang gifted lang talaga, mataba talaga ang utak eh. Pero malakas makataba ng utak yung pag-fasting, brother. Yun. Okay, brother. Isang huling tanong, brother. Ilang bisis mo na ginawa ang pagpa-fasting, brother? Regular dati. Pero yung sa akin kasi dati, nung may opisina pa ako sa Maynila, magkasama pa kami nag-iinom tapos marami pa akong, alam mo yun, empleyado doon kasi nalugi yung isang negosyo na yun. Kadalasan yan, mula pag-gising hanggang alas 12 ng gabi, alauna ng madaling araw. Pero that was before pandemya. So that was almost 6-7 years ago. Ganon. Almost 6-7 years ago. And it lasted for almost 2 years din. Ganon. Na halos ganon Lunes hanggang Biyernes. Minsan may mga pagkakataon, syempre nabibreak yun. Ganon. But it lasted for almost 2 years. Eto na mo, yung bilis ng takbo ng utak ko tungkol sa mga ideas, instant. Isa sa mga pinagkikreditan ko nun, sige, marami natutunan, bla bla, marami mga librong binasa, bla bla, tsamba lang talaga, genetics, etc. etc. Pero isa rin sa mga pinagkikreditan ko nun, yung mahabang panahon kasi akong taon na binilang na regular ako nag-fasting. Hindi naman kasi yun parang, alam mo yun, hindi yun parang pinwersya ko sarili ko na mag-fasting. Wala lang talaga, yung tsamba lang talaga, ganun. Tinatamad ako magluto, ganun. Tapos, kumbaga parang dahil gusto ko rin naman yung konsepto ng fasting, tubig-tubig lang ako, tapos kape-kape lang, ganun ginagawa ko dati, tubig lang, tas kape lang. Pero wala talaga akong solid na kinakain hanggang alas 12 ng gabi, alauna na madaling araw. Actually, yung ibang mga empleyado ko nga nanonood dito eh. Yung kung nanonood dito yung ibang empleyado ko, kayo nakakakita nun dati eh. Pag kumakain kayo, di ako sumasabay. Ayun, yan ang sagot ko rin, brother. Follow-up question. Yun lang na yun, brother. Thank you ng marami kasi pinigbigyan mo ako dito sa live mo. So, thank you, brother, and God bless sa inyo. Salamat, brother. Sa iyo. Okay, And sa buong 1M Project. Galing ka sa buhay, bro. Sumabay ka lang, yeah? Okay. Ryan. Kita sa kabila. Ryan. Nangyari sa'yo, Ella. O yan, napansin na kita. Pero standby ka muna. Ryan. Ano tanong mo, brother? Sabi niya, Nawala si Ryan. Okay. answer ba siya, answer? Sana mapansin daw si Ella. Ha? Creepy nga ako eh. Intimidating din at the same time. Alam ko yun, tanggap ko na yun. Tanggap ko nilalayuan ako ng mga tao kasi nakakatakot ako. Tanggap ko na yun. Sinasabi kong... Hi po. Dali lang ha. Relax ka lang muna, dali lang. Napansin mo ako. Sige po, ate. Taka naman, teka lang. Ano po? Ay, putang ina. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Sige na nga, ikaw na nga magtanong. Ano tanong mo, Ella? Ano po? Taga saan ka pala muna, oy? Yung tatay kasi ng bali, magpapahelp na ako sa mental problem ko. Parang kasi nagkakaroon na ako ng sobrang stress. May work kasi ako. May Bali, ano ka? sinusuportahan ko dun sa... May anak na po ako, dalawa na. Bali, magkaiba kasing tatay yun. So, bali, yung kasi ngayon, parang sa sarili ko, gusto ko na mag-work para umasenso ba para sa dalawa kong anak. Ang nangyayari kasi parang ayaw na ni mama ko alagaan yung dalawang anak ko. Tapos parang natitrigger yung utak ko, sobrang stress ko kasi hindi ko nga pwedeng kunin yung anak ko kasi walang mag-aalaga. Ganun, naiyak ako. Sa ganun, kumuha ka na ng katulong. Hindi ko pa kaya sa ngayon magkuha ng katulong eh. Ang kadalasang ginagawa dyan ng mga ordinaryong taong bayan, lalo na dito sa Metro Manila, kumukuha ng mga kamag-anak nila sa probinsya. Dadalhin dito, papabahayin yung kamag-anak, madalas pagkain lang, tapos may trabaho din yun paminsan-minsan, gano'n, nakakachamba-chamba din ang trabaho. So hindi mo ngayon kailangan bayaran ng actual na pera talaga habang nakatira siya sa'yo. Yun lang pagtira sa'yo, tapos pagkain, ilaw, tubig na libre, tapos ala-allowance, gano'n. Gano'n ang ginagawa ng iba eh.
hindi po ako taga rito mismo eh. Kumbaga galing din ako dun sa probinsya. Eh di ang mangyari, uwi kayo sa probinsya. Eh, yung ginagawa kasi ni mama ko, parang lahat ng pera ko napupunta doon, wala akong iipon eh. Kaya nga, ang option mo, umuwi sa probinsya. Para kunin yun yung mga anak ko. Hindi, doon ka na rin magtrabaho. So mababantayan mo ngayon yung mga anak mo. Sige po, thank you po. Alam mo na, ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi lahat ng pagkakataon papabor sa'yo lahat. Ngayon, hindi rin naman komplikado ang buhay para ipilit mo pa yung mga bagay na alam mo namang hindi gumagana. Doon ka sa gumagana. Ano gumagana? Kadalasan, pag umuwi ka sa probinsya, maraming mag-aalaga sa mga anak mo ron. Tapos, kapag ka nandun ka, oo, mas maliit nga yung sweldo, andun na tayo. Pero, meron ng mga ligo-ligod bakuran ng mga pagkain na makukuha ka ron. Diba? Mga talbos-talbos na pwede nyong ilaga. So, di masyadong mahal ang cost of living. Minsan, kapag ka nasa tabing dagat pa nga kayo malapit, may mga pagkakataon, libre pa yung mga maliliit na isda na nasasabit lang sa lambat ng mga maing isda eh. May mga ganun eh. Ngayon, kapag ka nasa probinsya kasi, di masyadong malaki gastos, maliban na lang, nasa syudad ka, nung probinsya nyo, ibang usapan yun. Pero generally, you just have to find some resolution na lalapat para sa'yo. Lesser evil na lang kasi wala eh, you are faced with a dilemma na ang napili mong mga klase ng lalaki eh hindi ko sigurado kung ano ba nangyari dyan, namatay ba yan o sira ulo lang talaga, paano nangyari, single Ano mother po ka kasi na nangyari? Bali, nilalaban ko sa PAW, wala naman nangyayari sa PAW sa sustento ng anak ko, ewan ko ba? Wala mas madaling diretsahan mas madali na lang gumawa ng bagong pera kaysa habulin mo pa yung isang tao sa perang ayaw naman niyang ibigay sa iyo. Ay po, thank you po. Sige, follow-up question, sister. Okay na po, bye-bye po. Thank you po. Okay, sige, bye-bye. Sige. Tamo, kapag ka nakafocus ka sa resolution, hindi naman ganun kakomplikado buhay. Magiging komplikado lang yan pag pinakomplikado mo. Iniisip mo yung mga problemang hindi mo naman dapat isipin na masyado. Kilusa mo na lang, ganun. Rome, good morning. Evening pa pala, evening pa. Hello. Good evening, taga saan ka? Gabi po. Okay, ano natanong mo, brother? Ano lang. Break the ice lang ako. Okay. Ano yun lang yung sa Yung sa Flat Earth Theory. Yala, Flat Earth Theory? Mahirap paniwalaan yung Flat Earth Theory. Bakit? Kasi yung konsepto pa lang ng gravity. Ang gravity nakasentro sa gitna. Kung flat pala yan, paano ngayon ang gravity? Eh di ang labas nun, pagka may nasa bandang dulo-dulo ka, mababa ang gravity kasi ang gravity nakasentro sa gitna, diba? So pag tumalong ka rito, dapat lumilipad ng bagya, diba? O pag malapit ka naman dito, pag tumalong ka rito, agad ang itsura nun. Nakasentro sa gitna, hindi mo napapansin. Tama na, ipapapicture mo natin. Thank you. So hindi mo napapansin. Salamat po. Ingat po kayo. Daan-daan po kayo sa biyahe. Good evening. Ay, ito pala. May isa pa. Ayun. Okay, thank you. Okay. Yeah. Doon sa pinag-uusapan natin, mahirap yung konsepto ng gravity kapag kaplat ang mundo. Tapos ito pa nakakapagtaka, ba't yung ibang planeta bilog? Tayo lang flat? Nakalimutan bombahan? Nakalimutan ang hina ng Diyos? Ba ganun? Ba't nagkakanon? Yung araw bilog, yung buwan bilog, yung ibang planeta bilog, tayo lang flat? Talaga ba? Ano nangyari? Dami ko kasi nababasa, sir. Dito yun, Brad. Dito yun. Derchala, dito yun. Eh, yung ano daw, meron daw parang ano sa Bible, ano daw. Oh, 40-26. Siya na nakaupo sa balontok ng lupa. He who sitteth in the circle of the earth. Diba? Hindi naman automatic na merong circle, flat. Wala naman sinabing he who sitteth in the flat of the earth. Nakasulat dun, he who sitteth in the circle of the earth. Ano ibig sabihin ng circle? Pwedeng flat, pwedeng spherical. Tama. Mali lang sila ng pagkaka-interpret eh. Diba? Kahit sino pwede mag-interpreta ng kahit na ano sa Biblia. Nagkakatalo na lang yan kung tama ba o sumasang-ayon ba sa physics, sa logic at sa marami pang ibang basehan yung mga bagay na pinag-i-interpreta mo.
Diba? Tinan mo, Tas meron paano pa yung ano, mangyayari yung ano? Kung totoo ang flat earth, paano mangyayari ang eclipse? Kasi sabi daw nila, ito yung mundo, diba? Ito yung mundo. Tapos pag ganun daw ikayan, pag ganun. Yung araw at saka yung buwan, ganyan daw, ganyan. Diba? Paano ang eclipse dun? Kasi ang eclipse ganyan eh. Ito yung mundo, tapos ganyan. Paano eclipse dun? Diba? Magulo ang mundo kapag ka ganyan pinlat earth nyo. Huwag nyo pa-flat. Tangin na, vulcanizing nyo. Huwag nyo pa-flat. Maniwala kayo sa akin, magugulo ang mundo pagka pinlat nyo. Huwag nyo pa-flat. Diretso lang. Nakapagod ko lang yun, sir. Kaya medyo naguguluhan ako. Huwag ka na maguluhan, Brad. Meron na ngang, tinan mo, sabi ko nga, gaya na sinasabi ko eh. Let's talk about politics. Political pag-usapan natin. O, ayan, tinan mo, isipin mo So, alam mo na magkakalaban ang Amerika, ang Russia, at saka China. Ba? Alam niyo yan, magkakalaban ng Amerika at China, Russia at saka Amerika. Alam niyo yan eh. Ngayon, yung International Space Station, pinagkasundo-sunduan yan. May mga Chinese na umaakit doon, may mga Russian na pumupunta ron. May mga Amerikano rin na pumupunta ron sa ISS, International Space Station. Lalabas ka ng bansa. Lalabas ka ng outer space, tapos meron ditong parang satellite na nandito, nagawa ng tao. Manway yan. ISS, kung tawagin nila, International Space Station. Yan ngayon, yung nagbibideo ng pabalik dito sa mundo, tapos binibidyohan yung mundo. Tapos pinifeed ngayon dito sa atin. So nakikita natin kung anong nangyayari sa mundo kasi meron tayong international na feed. Galing dun sa ISS, kinukunan tayo ng video. Yung buong mundo, kinukunan ng video galing sa outer space. Bilog eh. Spherical eh. Oh. Pambira naman kayo. Papayag ba naman ang Russia na ang Amerika sabi ang totoong buhay flat talaga ang mundo. Sabi ng Amerika bilog. Huwag tayong maniwala sa mga Amerikano. Papayag ba naman ang Russia na mag-feed ng maling information sa mga tao nila? Papayag ba ang China mag-feed ng maling information sa mga tao nila? Ang India mag-feed ng maling information sa mga tao nila? Diba? Papayag ba sila na mag-feed ng maling information sa tao nila para wala man lang sa lahat ng mga magkakalabang bansa na yan ang magsabi ng totoo na flat pala talaga ang mundo? Lahat sila pare-parehas na gobyerno, lahat sila sabi spherical daw eh. Diba? Meron pa din kasi permanent daw. Wala namang problema sa firmament eh. Kahit naman spherical ka, pwede pa rin magkaroon ng firmament eh. Diba? Eto, pakitang gilas tong isa, si 4am. 4am, akit ka nga sa live ko. Hindi makaakyat. Mga ganyan talaga, takot eh. Mga ganyan, takot eh. Basta bobo talaga, ganyan lang. Mga dunong-dunungan, ganun lang yung mga kontento nila. Dunong-dunungan, galing-galingan, Google ka ba, Apple ka, maingay ka. Yung mga ganyan, mga komentong bobo yung mga yan eh. Mga komentong bobo. Tapos pag inakyat mo sa live, di naman aakyat. Pag umakyat sa live, puro kabobohan lang din yung ikakalat nila. Wala namang valid talaga na concern. Walang valid na pagtutol. Mga bobo talaga. Bobo nyo. Anyways, going back. Follow-up question, brother. Ano lang, last na to. Yung kapag yung may pilot daw. Tsaka si Bill Nye the Science Guy. Kilala niyo ba yun, sir? Narinig ko na siya. Kasi siya parang may statement siya tungkol sa flat earthers na dito, nalimutan ko yung statement niya. Yung tungkol sa permanent na ang mundo daw ay sarado. Sarado naman talaga. Hindi ka makakalabas dito. Kita mo may gravity tapos may atmosphere pa. Sarado naman talaga. Yung sa yung sa pilot nga. Yung kapag ka nalipad daw sila, hindi naman daw nila binabago yung nila. Hindi nila binabago yung... Di ba pag nalipad ka ng sa ere? Kung bilog daw yung mundo, bakit dire-diretso lang daw yung nila? Lipad. Kasi nga bilog nga talaga yung mundo. Pag dumire-diretso ka talaga, ang ending mo talaga sa kabila. Parang yung tanong yan kung talagang bilog ang mundo, bakit yung mga maglalayag dire-diretso lang? Ganun yun eh. Parehas lang ng konsepto yun eh. Parehas ng konsepto yun. Din. May ice wall daw. Alam mo, merong isang flat earther na naniniwalang flat daw ang mundo na dinala nila sa may bandang, kung di ako nagkakamali, sa North Pole. Somewhere. Na kung saan naandun yung parang pinaka-norte ng lahat ng bagay.
Tapos, doon nakikita niya diretso. Yung araw, hindi lumulubog. Kung Greenland yata yun, somewhere. Merong isang lugar sa mundo kung saan ang araw hindi lumulubog. Sa Norway yata yun. sir. Sa Greenland Basta merong nga lugar yun kung kasi saan man. sinisikatan Meron isang lugar kung saan ang araw hindi lumulubog. Bakit hindi lumulubog yung araw? Kasi ito yung araw, ito yung mundo. Pag ganun yung ikot eh, di ba? So merong isang space na maliit lang na pwesto kung saan hindi lumulubog ang araw. Dun sa lugar na yun, napatunayan niya, spherical ang mundo eh. Kasi paano mo papapatunayan nyo kapag flat at pag ganun pala ang ikot ng dalawa? Bakit? Lumalabas yan, lahat ng lugar dapat naiikutan ng araw. At yung araw at yung buwan pa lang ang umiikot sa mundo. Ganun ang labas nun eh, di ba? O paano mo ngayon paliliwanag na merong mga lugar sa mundo na hindi lumulubog ang araw? Di ba? Ang hirap na may paliwanag nung kapag ganun. Paano ngayon ang paliwanag doon? Hindi lumulubog ang araw, umiikot lang yung araw. Nakikita mo, iikot lang. Tapos 24 hours na lumipas, may araw pa din. Okay lang, sir. Salamat sa lahat. Sige, brother. Bye-bye. Thank you po. Okay, next. Okay, right. Ay, Buboy pala to. Buboy, good evening. Taga saan ka? Good evening, sir. Taga taga Pampanga po. Okay, ano tanong mo, brother? Good evening, sir. Good evening. Taga saan ka, brother? Sir, tatanong ko lang, sir, bakit? Tuloy. Wait lang, sir. Lag ko ako. Sige lang. Sige, tuloy. Ano tanong mo, brother? Ano to? Sir, Huwag mo itatanong na ko, pakialam. sir. Tanong mo. Sige. Nakalimutan ko yung tanong ko, sir. Kala ko hindi ako maano. Bumati ka na lang. Nakalimutan yung tanong. Sige, sir. Iba na lang tanongin mo, sir. Nakalimutan ko. Pambira. Bumati ka na lang. Ano masabi mo? Sige, sir. Nakalimutan mo din ba bati mo? More powerful. Okay, sige. Good jet ah. Hello po. Brother, good evening. Taga saan ka? Quezon City po. Bango ng amoy ng kanin. Okay, ano tanong mo? Bango ng amoy ng kanin. Bago luto. Sir, galing po ng Europlastic sa Netherlands. Okay. Tapos po, may nakita po kami. Malubog yung araw doon. Hindi naman. Ano po, boss? Nawala ka, brother. Nawala. Balik ka. Balik, ulit. Nawala ka, paano ulit? Meron po kasi kami nakitang pagkain doon na parang gusto po namin inegosyo dito sa Pilipinas. Pwede po bang bigyan niyo po ako ng advice kung paano po ma-introduce yung mga ganong klaseng pagkain nyo? Hindi po familiar yung mga Pilipino sa pagkain pero gusto po namin siya inegosyo dito. Kailangan mo na maraming pondo para dyan, brother. Diretso, kailangan mo na maraming pondo para dyan. Bakit? Kasi gagawa ka muna ng kultura eh. Kung di mo napapansin, tinan mo. Pag halimbawa, nagnegosyo ka ng shawarma dito, malamang pumotok ka shawarma. Pag nagnegosyo ka ng Hong Kong style noodles dito, malamang pumutok yan. Bakit puputok? Kasi meron ng mga nauna. Yung mga nauna, yun na ngayon ang magiging pundasyon mo, nakilala na ng tao yan. Kung mo kilala na ng tao, alam mo na ngayon na pag halimbawa, nagnegosyo ka ng ganyan, merong possibility na pumutok ka. Kasi kilala na nga ng mga tao, lalo kung masarap yung tinda mo, hindi na sila parang, ano yan? Hindi na gano'n. Pag nakita nila, merong rap na gano'n, nakasula, shawarma, alam kaagad nila, shawarma yan. Tapos meron na silang, kumbaga parang meron na silang painted picture sa isip nila kung ano yung pagkain na yun. Ngayon, doon sa ganyang konsepto, gagas ka talaga ng maraming pera dyan. Kasi unang-una, papakilala ka sa merkado, di ba?
ipapakilala mo yung konsepto na yun sa merkado. Una, ipapakilala mo yung konsepto na yun sa merkado. Tapos, it will take some time bago makilala ng merkado at ma-curious ang merkado at i-testing niya. Ganun yung konsepto. Meron, pwedeng lupitan mo marketing stunt. Yung iba kasi, kung di nyo nakikita, merong nagbebenta ng pabango dito, lalo sa mga bandang mga mall na mamahalin. Merong mga nagbebenta ng parang beauty products na ang ahente nila ibang lahi. Como ang mga Pilipino, intimidated sa ibang lahi, may inferiority complex tayo, ine-entertain ngayon yung pagbebenta ng ibang lahi tas sobrang mahal pala ng binibenta. Ewan ko kung nakita nyo na yun, merong mga ganun sa mga pangmayayamang mga mall. O sa SM, bihira ako makakita nun pero commonly sa mga pangmayayamang mall yun. Tapos taga ng presyo, sobrang mahal, tapos ang nagbebenta, poging lalaki o magandang babae, parehas ibang lahi. Yun yung marketing marketing arm nila nung pagpapakilala. Yun na rin yung sales nila at the same time. Pwede kang gumawa ng malupit na marketing stunt tungkol dyan sa social media kasi meron na tayong swerte ngayon ng social media. Wala namang ganyan swerte sometime in the past, 90s pabalik. Meron na ngayon social media. So sa social media pwede mong paputukin yung konsepto. Sa umpisa pwedeng buy order lang muna, bahay-bahay lang muna. Pag dumami na yung mga regular customers nyo, tsaka ngayon pwede na ngayon diretso. Okay, gets. Tama. Ganda kasi kung di nyo napansin, sa madaling araw, ewan ko kung napapansin nyo to sa madaling araw, ang mga bukas na lang sa Food Panda o sa Grab Food, yung mga, syempre yung mga 24 na Jollibee, McDo, bla bla. Pero merong mga pumapaldo sa madaling araw na mga kainan na mga hindi mo kilala, tapos only to find out na wala pa na talaga silang physical store at nasa bahay lang sila, by order lang. That was my point. Oo. Simulan mo muna ng barya-barya. Pero alam mo na kailangan mong gumastos ng panahon dyan at saka pera sa mahabang panahon kasi magpapakilala ka ng isang serbisyong wala pang nakakaalam o isang produktong wala pa halos nakakaalam. Wala pang nakakakilala. Gagastos ka talaga ng panahon at saka oras dyan kahit pa sabihin mong barya-barya lang. It will take some time, brother. Lalo na kung nagpaplano ka mag-abroad, ako suggestion ko wag mo na simulan pag nagpaplano ka pa mag-abroad. Kunin mo lang muna lahat ng pera, ipunin mo muna. Kung kailan plano mong mag-retire na dito sa Pilipinas at sapat na sa'yo yung kinita mo, sobrang daming pera doon sa abroad, para magsimula ng barya-barya lang muna sa umpisa na klase ng negosyo, then tsaka mo na simulan. Pero yung hindi uubra yung katulad ng ginagawa ng mga ibang seaman na tangina tatanga-tanga eh. Puta, alam mo naman, sasampa ka sa barko, wala pang 1 taon mula ngayon. Magsisimula ka ng negosyo, iiwan mo sa kamag-anak mo yung negosyo, tapos ina-expect mapapaldo. Ano yan? Gumasos ka pa ng sobrang mahal para sa pwesto. Ano kababuhan yan? Yeah. Ganon. Yun ang sagot ko na. Follow-up question, brother. Boss, yung question lang, na may sinabi ba sa Bible kung bakit ginawa yung universe, kung bakit siya sobrang laki, bakit siya lagi nag-expand, ganun? Hindi ko lang alam sa laging nag-e-expand pero yun ang theory, approximate theory yun. Hindi ko lang alam sa laging nag-e-expand. Pero ang sabi sa Biblia, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kanyang kapurihan. Dalawa yun eh. Yung isang walang hanggang karunungan at saka awan, yung isang walang hanggang karunungan at kapurihan niya, yung isa pa yung walang hanggang awa niya. Dalawa yun, naka-Isaias yun parehas. Sige, boss. Boss Chester, salamat po. Salamat, brother. Hindi na po katanungan ko. Sige, bye-bye. Okay, dito naman tayo sa kabila. Mga gusto ko makiat, pabibigyan ko kayo, makiat muna kayo sa live. Babae sana. Kung may mga babae dito muna tayo. Kasi nakailang lalaki na tayo eh. Siyempre baka sabihin nyo naman, bias naman, puro lalaki na tatanong sa'yo. Dito muna tayo sa mga babae. Meron ditong comment bar. Dito lang sa gilid ng comment bar. Meron ditong option para makapag-request ka na umakit sa live. Sige. Lakad muna mga babae. Let's go. Pakitang gilas kayo mga babae. Wala talaga. Okay, yaman na. O, sige. Kahit sino na lang, lalaki. Brother, good evening. Wala. Ayan, Paolo 18. Okay, brother, good evening. Tagasan ka? Paolo 18, good evening. Tagasan ka, brother? Hello, tagasan ka? Taga Cagayan. Cagayan. Okay, anong tanong mo, brother?
Hindi, tanong ko lang kung anong masasabi mo sa nangyayari kay Duterte? Multiple factors. Sabi ko nga, maraming ulit kong sasagutin to, lalo sa mga bagong katututok lang sa view, sa ano ko eh. Nasagot ko na to kanina. So, multiple factors. Isa sa mga factors, yung ICC, nag-issue ng warrant of arrest kay Duterte. Pagka-issue ng warrant of arrest, pinadala sa Interpol, kasi yung ICC, hindi na tayo parte niyan eh. Diba? So, kung hindi na tayo parte ng ICC, pinadala sa Interpol, ang Interpol, parte pa rin tayo niyan. O, hindi ngayon, doon ngayon pinadala sa Interpol. Pagkapadala sa Interpol, pinadala sa PNP. Ang PNP naman, hindi kikilos ng walang diretsong order galing sa presidente tungkol dyan sa bagay na yan. Kasi masyadong malaking tao pinag-uusapan. Dating presidente pinag-uusapan eh. O, ngayon, syempre, dahil nga inutos ng bagong presidente, nihinuli yung dating presidente. Tapos, isa pa sa mga malalaking tanong dyan ng mga tao, constitutional ba yan o hindi? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung constitutional ba yan o hindi. Kaya tatanungin mo, anong dahilan kung bakit pinayagan ng Bongbong Marcos na mangyari yan? Multiple factors. Isa sa mga possibility is politika, obvious naman yun, di ba? Pangalawang factor, meron kasing parang pakiramdam na parang binibenta na tayo ni Duterte sa China nung mga panahong nung mga panahong presidente pa si Duterte. Kasi hindi naman ako lang yung mag-isa yung nakarinig nun eh. Hindi na importante kung fan ka na Duterte o hindi. Sabi ni Duterte, and I quote, gawain nyo na lang kaming province of China. Philippines province of China. Iyan ang sabi ni Duterte. So ngayon, merong, alam mo yun, possibility na parang hindi natin alam kung anong agreement meron si Duterte at saka ang China. Pero nakita nyo naman, nung hinuli si Duterte, ito naman ngayon ang China to the rescue. In fairness naman, ito rin ang Amerika to the rescue at the same time. In fairness naman. So yun ang ano ko dun. Ngayon, nagkakatalo na lang dun sa constitutional ba yan o hindi. Doon nagkakatalo ngayon. Sa constitutional ba yun na pinadala natin yung dating presidente natin para litisin sa ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Doon na lang nagkakatalo. Kung constitutional ba yan o hindi. Parang Ito ang problema tayo, ko. idol, no? Ito ang problema ko. Naisip. Hindi ako abogado. So hindi ko alam kung constitutional ba yan o hindi. I will have to rely on the lawyers for that. Yun ang sagot ko rin. Follow-up question, brother. Ay, ano lang. Ang parang follow-up question ko lang anong papayo sa mga nagsisimula na bago magnegosyo? Ganun lang. Magpataba ka muna ng utak. Alamin mo muna yung pinapasok mo. Kasi baka mapasubo ka, ubos ang pera mo, ubos ang buhok mo. Minsan pati buhay mo, tsamba. Baka talino ka muna. Alamin mo muna kung ano pinapasok mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang mapasok. Hindi kasing dali ng pag-i-empleyado. Galing mo, idol ubos na nga ang buhok ko eh. Ayun ang nga sinasabi ko. Huwag ka mag-alala, di ka nag-iisa, din naman ako. Dahil si Sobrero na ako eh. Kaya aramdam ako, kada shampoo, gano'n ako, putang na, mahigit 10 yung buhok, magkabilang kamay pa. Pero talagang mag-isip muna Hindi mag-isip, mag-research ka muna. Pataba ka muna ng utak. Alamin mo muna pinapasok mo. Hindi mag-isip. Yung pag-iisip, tsaka na yan, later part na lang yan kapag ka nagsisimula ka na sa negosyo. Pero doon ka muna sa konsepto na siguro, doon sa paghanap muna ng niche yun, mag-iisipan mo talaga yun. Pero research ka muna ng gusto. Umalam ka muna ng maraming karunungan galing sa iba't ibang mga tao. Follow-up question, brother. Thank you na lang, idol. Thank you. Salamat. Nanonood ako live mo. Thank you very much. Bye-bye. Gatin natin ito. Okay. Walang babae rito. Baka dito sa kabila may babae. Yun, meron. Applebee's. Applebee's. Good evening, sister. Taga saan ka? Ano pong sinasabi niya pag bumakot ng bigon? Ulit. Pag yung negosyo paano bumakot paano bumakot wala ka lang. Pag bumagsak ang negosyo mo, as in bagsak na ba talaga? Wala na talaga? Opo. Mag-empleyado ka ulit. Wala namang masama mag-empleyado eh. O, balik ka freelance. Kung nag-freelance ka man dati. Kung ano yung dati mo nang ginagawa para kumita ng pera, para magkaroon ng puhunan, balik ka dun. Maganda po ba? Medyo mahina yung dating mo, sister. Pakilakasan ng konti yung boses. Alam ko malambing ka, pero mahina talaga eh. Sorry. Okay lang bang maganda mag-ibang bansa? Hindi ko sinasuggest yung pag-iibang bansa pag may asawa ka na, may anak ka na. Pero kung single ka, pwede naman. Yun.
May anak ka na ba? May asawa ka na? O yun, alam mo na. Hindi ko sinasuggest yun. Pwede ka naman kumita rito sa Pilipinas, pwede kang makapag-ipon kahit nasa Pilipinas ka. Kung nakita nyo yung konsepto ko doon sa Tondo, oo, hindi nga kaparehas yun ang konsepto na may anak ka, may asawa ka, kasi single ako nung kumanat ako sa Tondo. Pero ang bottom line nun, oo, it will take you some time, pero makakaipon ka pa rin naman eh. Kahit nasa Pilipinas ka, makakaipon ka pa rin ang hindi mo sinisira yung asawa mo, hindi mo sinisira yung anak mo, hindi mo sinisira yung pamilya mo sa paglayo mo sa kanila, tapos wala kang assurance na kayo pa pagbalik mo. Kahit sobrang walang dito sa Pinas. Magulo naman talaga. Pero kahit naman nasaan ka, magiging magulo pa rin ang buhay mo pag hindi mo inayos ang buhay mo. You have to be intentional. You have to be intentional sa finances mo, sa mindset mo, and everything else in between. You have to be intentional. You don't have to listen to the noises. Tingnan mo, katulad niyo, namang problema ka ngayon tungkol sa finances, bumagsak ang dating negosyo, marami kang struggle sa buhay ngayon, marami kang sakit ng ulo ngayon. Ngayon, hindi ito yung panahon para pakinggan mo pa yung balita tungkol sa kung ano nangyayari kay Duterte. So ako, ang masasuggest ko sa'yo, tigilan mo muna yung kakapakinig tungkol kay Duterte. Ito yung panahon para mag-focus ka muna sa sarili mo. Huwag mo muna problemahin yung problema ng bansa, problemahin muna, personal mo na problema. Kasi the time na problemahin mo yung problema ng bansa, dapat yun sa panahon ng eleksyon na. Welcome ka na makinig, welcome ka na makisabay sa talakayan, pero I strongly suggest mag-focus ka muna sa sarili mong buhay at huwag dun sa buhay ng ibang tao. Kasi yan sila Duterte, mga mayayaman na yung mga yan. Yan sila Marcos, mayayaman na yung mga yan. Yung mga politiko mo, mayayaman na yung mga yan. Mga walang pakialam sa'yo yan. Kapag ka bumagsak ka, pag lumugmok ka, pag na-depress ka, pag nagka-anxiety ka, mga taong walang pakialam sa'yo yung mga yan. Walang pakialam sa'yo yan. Unahin mo na muna yung sarili mo. Save yourself first. Yun muna unahin mo. Unahin mo na yung sarili mo. Yung pag-una mo sa sarili mo, yun din yung magpapausad sa asawa mo, sa anak mo, at sa buong pamilya mo. Tapos then, pwede ka na makialam sa politika. Ganon. Thank you po. Opo. Salamat. Sige. Okay, bye-bye. Yeah. Wala na ibang babae. So muna makahinga-hinga muna ng konti sa issue ng politika. Pag lalaki kasi, alam mo na, diretso politika kagad din eh. Sister, good evening. Taga saan ka? Pampanga. Taga Pampanga. Okay. Naalala na kita. May tanong na. Kasi kahapon Tanong ko kahapon Sige, go. Tuloy. Oo. Paano mo ipapaliwanag yung kulay pula sa taong bulag? Ipapaliwanag mo yan by means of emotion. Tanong sa call center yan yung kulay ng galit. Yan yung kulay ng matinding galit, may matinding poot na isama mo na rin yung kulay ng labi, isama mo na rin yung kulay ng kulay ng rosas at marami pang iba. Ganun mo siya papaliwanag. Ganun mo siya papaliwanag. Ngayon, syempre, yung bulag naman, mag-i-imagine na lang sa isip niya. Matchatsambahan niya ba yung kulay ng pula? Baka baka hindi. Hindi ko alam. Hindi naman ako bulag eh. Huwag ka mag-alala, pag nabulag ako, kikwento ko sa'yo. Follow-up question. Curious lang. Okay. Tanong sa call center yan eh. In case hindi nyo alam. Ewan ko, tanong sa interview sa call center yan. Ang tawag dyan, hypothetical question. How will you, why is the manhole round? Why does the donut has a hole in the center? How do you sell an ice to an Eskimo? How do you sell a toothpaste to a toothpaste company? Mga ganun. Ba't alam mo yung mga ganyan? Galing ako sa call center ano ba? Galing ka pala sa... Meron pa akong isang... Matagal-tagal ako sa call center. Ayun. Okay, go. Hindi ko alam yan kasi yun... Wait lang. Alam mo lang, mga illegal na gawain. Kung meron kang Meron akong legal na hanap buhay, ka? Talaga ba? Meron pa akong tanong doon. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, makapunta sa lugar, saan yun? Punta ako sa langit. Gusto ko makita Diyos. Oo. Wala nang ultimate pa kaysa doon. Yung makita mo yung gumawa sa'yo, sana matuwa sa akin. Yan lang. Yun lang yun. Wala nang mas ultimate kaysa doon. Wala mas ultimate kaysa doon.
Ganyan kataba utak ng Chester. Kahit hypothetical questions pa yan. Kahit pang Miss Universe pa yan. Kaya idol na idol kita eh. Salamat. Nanlalabing yung mga kamay ko. Pati yung paa. Marami dito, ayun, sa comment section. Sino sa inyo willing painitin yung kamay at paa niya? Grabe ka. Baliw. Baliw. Okay, follow up question mo. Yan lang po. Thank you. Okay, salamat. Bye.